Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Update muna sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita ito sa layong 125 kilometers kanluran huyan ng Sinait, Ilocos Sur. Ibig sabihin po yung kanyang sentro ay nasa dagat malapit sa western boundary ng ating area of responsibility. Pero sa kasalukuyan, hindi naman na po ito nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating landmass. Wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Although possible pa rin yung mga localized thunderstorms, mga pulo-punong pagkilat pagkulog sa northern at central Luzon. Sa nakikita din po natin, based na rin sa ating latest analysis at forecast, posible po na yung LPA na ito ay lumabas na rin ng ating area of responsibility within the next 24 hours or within today din ho yan. At sa ating forecast ay posible rin ho at hindi natin niro-rule out ang chance ang maging bagyo po ito habang papalayo po ito ng ating landmass at papalayo po ng ating area of responsibility. Gayunpaman, kahit na maging bagyo man ito at nasa labas na po ito ng ating area of responsibility, hindi natin nakikita na makakaapekto pa ito sa bansa. Samantala, ang southwest monsoon o habagat patuloy pa rin nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at ilang bahagi ho ng southern Luzon. Maya-maya lamang ay iisa-isahin po natin yung mga lugar kung saan makakaranas ng mga pag-ulan dulot po ng habagat. At update muna dito sa bagyo na minomonitor natin. Nasa labas po ito ng ating area of responsibility pero nasa loob po ito ng ating Tropical Cyclone Information Domain, kaya't minomonitor po natin ito. Huling nakita ang kanyang sentro sa layong 2,580 kilometers, silangan huyan ng extreme northern Luzon, so napakalayo naman po nito sa ating landmass sa ngayon at malayo din sa ating area of responsibility. At ang kanyang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour, kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Pero based po sa ating latest analysis at forecast, may posibilidad po na by Sunday o Monday ay pumasok po ito ng ating PAR o ng ating area of responsibility at kung sakali ay papangalanan po natin itong si Bagyong Fabian. Based na rin sa ating forecast at analysis, may posibilidad din na bago po ito pumasok ng ating area of responsibility or upon entry ng ating PAR ay typhoon category na po ito dahil nakikita natin na itong bagyong ito ngayon ay nasa tropical storm pero sa mga susunod na araw ay unti-unti pa rin po itong lalakas. Samantala sa ating ding forecast at patungkol naman sa track ho nito, generally westward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw hanggang sa unti-unti po itong pupunta dito sa hilagang kanluran. Pero hindi natin nire-rule out ang chance na maapektuhan nitong bagyo ang extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Kaya pinakamainam po na mag-antabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito sa bagyo. Samantala para sa forecast natin sa araw na ito, maulap pa rin ang papawirin at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Bicol Region, sa Quezon Province, maging sa Mimaropa Region. Epekto po yan ng southwest monsoon o habagat. So magdudulot po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan at bagkidlat pagkulog sa mga na-mention po natin na mga lugar. Samantala dito sa Metro Manila naman, sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, ay asahan din po natin, maging dito sa Central Luzon, asahan natin yung mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at posible pa rin yung mga isolated, mga biglaang pagbuhos ng ulan na mga panandalian lamang din. Samantala sa Northern Luzon, asahan din natin ng mga localized thunderstorms dahil nga po yan sa mga posibilidad ng mga pagkidlat pagkulog. At para sa Metro Manila, from 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 17 to 24 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tugigaraw naman ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay ay malamig din from 24 to 29 degrees Celsius. Dumako naman ho tayo sa Kabisayaan at malaking bahagi ng Mindanao. Sa Visayas, magiging cloudy o generally maulap ang papawirin at may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat at pagkulog pa rin dahil sa habagat o southwest monsoon. Gayon din sa Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao, Caraga Region at maging sa Davao Region, asahan din natin ang maulap na papawirin at tsansa po ng mga thunderstorms, mga pagkidlat pagkulog at mga kalat-kalat na pag-ulan dahil din po sa epekto ng habagat. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban from 25 to 30
31 degrees Celsius, 26 to 31 sa Cebu, 24 to 31 sa Iloilo. Sa Cagayan ay 24 to 31 degrees Celsius, 24 to 32 naman sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius sa Zamboanga City. Again, sa mga na-mention nating lugar kung saan ay inaasahan nating magiging maulan sa araw na ito dahil sa habagat, such as dito nga po sa Bicol Region, Mimaropa, Quezon Province, dito nga po sa buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, huwag kong kalimutang magdala ng payong saan man ang ating lakad sa araw na ito at maging alerto din ho sa mga posibilidad ng mga pagbaha o mga localized flooding. Wala rin tayong gale warning ngayon na nakataas na namang bahagi ng ating mga baybaying dagat, although ingat pa rin ang ating abiso sa ating mga kababayang mandaragat, especially yung mga gumagamit ho ng mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, ang sunrise po natin is 5:41 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 6:22 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz, Galicia. Magandang araw po.